This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Maganda at masayang umaga sa iyo, Admiral. At syempre sa inyo pong lahat, mga kamarino. Isang natatanging episode na naman ang ating ipapamahagi ngayong araw na ito. At dahil araw po ng sweldo ngayon, I am sure na marami sa atin ang talaga namang masaya. Paalala lang po ha, iwasan po ang todo-todong paggasta. Sa halip ay matuto po tayong magtabi para sa panahong gipit, meron tayong dudukutin. Magandang umaga din sa iyo, Maricel. Tama ka dyan. Kailangan matuto tayo magtipid. Hindi lamang sa pera, pati rin sa oras. Gugulin natin ito sa mga kapaki-pakinabang na gawain. Today, matutuwa at mamamangha muli ang mga masusugid natin tagapagsubaybay. Dahil ipapakita natin sa ating mga televiewers ngayon kung ano ba talaga ang tungkulin ng ating Philippine Coast Guard. At syempre pa, hindi po magpapahuli kaming mga babae. Dahil sa pagkakataong ito, ipapakita natin ang ilan sa mga magigiting nating Lady Coast Guards. Interesting, di ba? Hindi lang yan, mga kamarino. Dadalhin din namin kayo sa ginanap na Marine Pollution Exercise o MARPOLEX na ang PCG mismo ang nag-host. At excited ako, Admiral, dahil nagsimula na ang ating fan ng Marino Caravan. Ang ating first stop sa PhilStar. Nag-share tayo sa kanila ng tips tungkol sa personality development at syempre, how to start a business. Aba, talaga naman palang maraming natututunan ang ating mga kamarino ngayon sa ating programa. Kaya tutok lang! All aboard dito sa Yan ang Marino! Hindi biro ang pagsasanay na hinaharap ng ating mga Coast Guard para mapabilang sila dito. Kaya nais naming ipamahagi sa inyo ang mga kaalaman tungkol sa ahensyang ito. Tayo na't panoorin natin. Ano nga ba ang PCG? Marahil marami sa inyo ang nag-iisip kung ano ba talaga ang gawain nila. Ang PCG o ang Philippine Coast Guard ay isang ahensya ng gobyerno na sangay ng Department of Transportation and Communication. The Philippine Coast Guard is the oldest and only humanitarian armed service in the country. In 1901, the Bureau of Coast Guard and Transportation was created to assist the Customs Service. It safeguarded revenue collections and patrolled coastlines and harbors. I hereby assume command as Commandant, Philippine Coast Guard, effective this date, and I sign in your presence. The role of the Philippine Coast Guard is to be an instrument of the government in promoting safety of life at sea, protect the marine environment, enforce all maritime laws, and be an instrument of the government in progress and development. Talagang malaking challenges ang hinaharap ng Coast Guard ngayon. Kahit naman noon pa. Ngayon, although marami na kaming mga improvements, marami na kaming mga gamit, pero malaki pa rin ang pangailangan. Meron tayo pang ibang trabaho, kagaya ng prevention ng mga poaching sa ating mga territorial waters. Kasi ang ating mga marine resources, ang ating mga isda, ito tinatawag na posterity that is reserved for the Filipino people. Alam nyo ba na maraming ginagampanang tungkulin ang ating mga Coast Guards? Gaya ng pagsasagawa ng search and rescue missions. Enforcement ng maritime law. Pagpapanatili ng kaligtasan ng mga vessels. At pagpoprotekta sa marine environment. Kaya kinakailangan namin ng cooperation ng shipping industry, cooperation ng mga ship's captain para i-develop nila yung tinatawag na safety culture. Para ang Coast Guard marirelease dun sa ganong klaseng responsibilidad para makapag-focus din kami sa ibang aspeto ng Coast Guard function na makakatulong sa development and progress ng Pilipinas. Bukod pa dito, kaisa sila sa pagsugpo sa smuggling, piracy at drug trafficking.
O hindi ba talaga namang nakakabilib ang ating mga Coast Guards? Hihingi ako ng suporta sa inyo na tulungan nyo ang Coast Guard natin sa buong Pilipinas. Pero masasabi ko lang ay pagpapatuloy namin ang aming commitment na mag-provide kami ng tinatawag na isang professional Coast Guard service sa pangangailangan ng ating bansa. Hindi lamang ma-promote yung safety of life at sea or enforce all maritime laws or protect the marine environment, but also to achieve yung tinatawag nating national objective and national interest in the furtherance of progress and economic development. Aming na-interview si Lieutenant Commander Paulo Abuela upang lalo pang malaman ang klase ng pamumuhay ng mga Coast Guard at ang training na kanilang pinagdaraanan. Gusto ko kasi talaga mag-serve. Before, nung bata pa ako, gusto ko magsundalo. Nung nag-college lang ako, tapos nag-volunteer ako sa Coast Guard Auxiliary. Doon ko nakita na pwede ako mag-Coast Guard. Marami yung multitasking yung Coast Guard. Meron kaming maritime law enforcement, marine environmental protection, and maritime safety, maritime security. Nasa loob ka na ng Coast Guard, nakapasok ka na sa Coast Guard, then katulad sa amin sa officers, marami kaming pinagdadaanan din na sinasabi namin bilit or dapat naming tapusin na trabaho bago kami makapag-specialize. Noong May 4 to 7, muling inulunsad ang marine pollution exercise entitled MARPOLEX Manila 2011. Ito ay isinasagawa every 2 years, kaakibat ang Republic of Indonesia at Japan Coast Guard. Ang ideyang ito ay umusbong dahilan sa mga nagaganap na oil spills sa mga karagatan. This event, MARPOLEX events, is annually 2 years. In every 2 years, Indonesian Coast Guard so far has been a very good cooperation with the Philippine Coast Guard. Layunin nitong sukatin ang capability at gawing handa ang Japan, Indonesia at Pilipinas sa trahedya ng oil spill, paigtingin ang samahan ng PCG, JCG at DGSC. At hikayatin ng mga oil companies at iba pang mga bansa na makilahok sa pagsugpo at pagkontrol ng oil spillage. We are from the Indonesian delegation, especially from Indonesian Coast Guard. We sent 2 vessels, but our vessel play in 3 layers. They involved in search and rescue, firefighting, and also combat the oil pollution. At ngayong taon, ang PCG ang nag-host ng MARPOLEX at ginanap ito sa Manila Bay. Ayan na! Mag-uumpisa na ang drill! Ito ang empty spiller na nagkakarga ng 1,200,000 liters ng IFO fuel. Kunwari, itong tumama sa MT Maynilad, isang cargo tanker at maglilik ng 10,000 liters ng oil. Matapos magpadala ng emergency distress ang kapitan ng empty spiller, agad rumesponde ang CGSOG para sa search and rescue operation. Sumunod ang firefighting operation gamit ang 2 vessel upang patayin ang apoy. Sinundan ito ng oil spill recovery operation kung saan lalatagan ang na-damage na area gamit ang isang instrumentong tinatawag na boom upang pigilan ang pagkalat ng oil. Successful ang drill. Ngayon, tanungin naman natin ang mga observants kung anong masasabi nila sa nangyaring drill. It's very nice. So the exercise is very good according to the plans. This exercise is well designed and good performance in overall. Well organized, yeah. I think the scenario is complex, complete from the incident, fire incidents, and then man overboard, rescue operations, and oil spill response operations. Yeah, very impressive. Everything goes smooth based on our images. So how to prepare, how to proceed.
we are really committed to protect our marine environment. And committing ourselves require us 24/7. So ang ibig sabihin na hindi kami natutulog as soon as ma-compromise yung marine environment natin. Mga kamarino, the long wait is over. Maglalayag na ang ating fan ng Marino Caravan. Siguradong marami kayong matututunan mula sa aming mga free seminars about personality development, health and wellness, marketing and networking, microfinancing, and more. At marami pa kaming sorpresang in store for you, kaya kita-kits mga kamarino! Hindi lamang po mga kalalakihan ang nasa Coast Guard. Meron din pong mga kababaihan na katulad ko na talaga naman tinanggap ang hamon at responsibilidad ng pagiging isang Coast Guard. Aba Maricel, nakakabilib talaga ang pagiging buo ng loob ng mga kababaihang ito dahil pinili nilang pasukin ang trabaho na karaniwang lalaki lamang ang gumagawa. Dati-rati, ang pinipili ng mga kababaihang trabaho kadalasan ay ang mga clerical jobs o pang-opisina. Nakapustura, may make-up at may heels ang sapatos. Hindi na ngayon. Women are now doing jobs that men do. Graduate po ako ng BS Criminology. Gusto kong makatulong sa mga kababayan natin in case of emergency, halimbawa sa mga rescue sa dagat. Walang takot nilang hinaharap ang mga misyong ibinibigay sa kanila. Mula sa pagtulong sa mga barkong naglalayag hanggang sa paghuli sa mga pirata sa dagat. Bali lahat kami ma'am, galing ka sa civilian, dadaan ka sa basic na CGMC course na parang siya yung pre-qualification para maging Coast Guard ka. Alam nyo ba na may mga Lady Coast Guards ring nasa Special Operations Group? Ito ang elite group ng mga Coast Guards na nasa front line sa paglaban sa mga terorista. Oh, ang galing, di ba? Ang ginagawa ko ngayon sa Coast Guard, pag may mga binibigay sa amin na mission or mga dispatch, bali sinasama kami bilang dagdag na tao para sa mga nangangailangan ng serbisyo sa pagdating sa pagbabantay sa mga taong tumatawid ng dagat, sa mga turista rin na nangangailangan ng assistance sa amin. Na-dispatch na kami ma'am nung mahal na araw sa Batangas ma'am, tsaka sa Calapan Pier ma'am for 2 weeks. Nakakataba ng puso na malamang pagdating sa pagbibigay serbisyo, hindi papahuli ang ating mga Lady Coast Guards. Katulad nung time na panahon ng Ondoy, ma'am, bali dun sa pinuntahan namin na halos lahat, wala ka talagang madaanan kundi tubig talaga, is kailangan mo talagang languyin yun. Napatunayan ko yun na bilang babae na nagawa ko yung part ko na makatulong din sa kapwa ko babae na nangangailangan. Magkaroon lang kayo ng confidence at tiwala sa sarili. Makakaya nyo rin kung ano yung nakaya namin.
Mga kamarino, the long wait is over. Maglalayag na ang ating fan ng Marino Caravan. Siguradong marami kayong matututunan mula sa aming mga free seminars about personality development, health and wellness, marketing and networking, microfinancing, and more. At marami pa kaming sorpresang in store for you, kaya kita-kits mga kamarino! Kamakailan lamang ay muli na naman tayo nagbigay serbisyo at saya sa ating mga kamarino. Ginanap po ang unang fan ng Marino Caravan upang bigyan sila ng mga kaalamang magagamit sa pag-unlad ng kanilang mga buhay. Layunin ng fan ng Marino na ma-develop ang personality ng ating mga seafarers. Tulungan sila para maging mas confident sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kaya naman last Tuesday, I gave a talk on how to boost their self-confidence sa isang kilalang manning agency sa Manila, ang PhilStar. Pag wala tayong self-confidence, lagi tayong takot, hindi natin ma-achieve. Hindi lang yon, I also gave the seafarers pointers on how to put up their own business. Mga pampalakas ng loob tips sa mga gustong sumabak sa larangan ng pagnenegosyo. Do what you love. Example, mahilig kang magluto. Dito nga ka ng maliit na restaurant. Alam naman natin kasi na ang pagsakay sa barko ay hindi habang panahon, kung kaya binuksan ng Yanang Marino ang kanilang isipan ukol dito. Isa itong tulong kaalaman na handog ng Yanang Marino. Nagpasok kayo ng 25,000, dapat in 3 years time or less, nabawi nyo na yung 25,000. Okay? Kasi pag hindi nyo nabawi yun in 3 years time, lugi na kayo sa interest. At hindi nagpahuli ang Informatics, isang prominenteng computer school. Kasama ang kanilang representative, ipinaalam nila ang mga short courses na maaaring kunin sa informatics na magagamit nila o ng kanilang pamilya. Pwede ko kayong tulungan sa pag-a-apply ng inyong mga asa-asawa or anak na gustong mag-aral ng one-time course. For example, a call center, a website design, or something na gusto ninyo. Libre po yun na ibinibigay. Kaya nandito ang partner kong Informatics. Pwede rin po yung asawa kapag married na po. Kapag single naman po, yung kapatid or yung magulang. So wala po tayong babayaran, sir. Talaga naman nabusog ang ating mga kamarino sa inihanda naming programa para sa kanila. We are from PhilStar Maritime, Sample Line. You are watching Yana Marino! This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Naku, Admiral, naiisip ko nga lang kung ako mismo ang nasa sitwasyon ng asawa ng isang seafarer. Naku, parang nararamdaman ko yung hirap na mawalay ako sa aking asawa. At maisip ko lang ng asawa ko nagtratrabaho at naghihirap sa barko. Oo naman. Maliban pa dyan, kailangan mo pang maging matatag at gampanan ng mga tungkulin bilang isang may bahay, gaya ng pag-alaga ng mga anak at siyempre ang pagbabudget ng mga pera para sa mga gastusin. Speaking of pera, dapat masiguradong walang palya ang pagpapadala. Gaya na lang ng ating may bahay na si Gina Cordova.
Nakatuwang lagi ang Western Union. They say distance makes the heart grow fonder. That is why even when Gina's husband is on board, he still wants to make his whole family to feel his love and care. Ang pangalan ng husband ko, Romualdo Cordova Jr. 4 po ang anak namin. 2007, nag-start po siya nagbarko sa Stolt-Nielsen Company. 4 years na po siya ngayon. More than just the breadwinner of the family, Gina's husband doesn't only provide for his family's necessities. Despite the distance, he reaches out his affection through providing for the recreational activities of his family. Itong bahay po namin at saka yung pag-aaral ng anak ko, nakapagtapos na po kami ng college sa panganay. Sa pangalawa po, mag-start pa po siya ngayon ng pag-aaral din ng college. At saka yung may mga gamit din po kami. At saka nitong May, may balak po kami bumili ng jeep. Last summer, their family spent their vacation by going for a dip and having some memorable bonding moments. Nagbakasyon po kami ngayong buwan na ito sa Green Nature po. Dahil sa gawa ng mainit ang panahon, masaya rin po ang namin pagbabakasyon doon. Nakailang araw din po kami. This summer vacation wouldn't have been possible through Western Union. Pinadala niya po kami ng pera para po pa-swimming ng aking pamilya at lagi naman po kami pinadadalan ng asawa ko na nanggagaling po sa Western Union. This only justifies that not even distance can stop a person from getting in touch with his loved ones. Just like Western Union, no matter how distant the place is, sisiguraduhin itong walang palyang padala ng pera. On that note, this is Gina's message to her beloved husband. Papa, nagpapasalamat kami sa ibinigay mong pagpapadala sa amin na nanggagaling pa sa Western Union. Masaya kami dahil na-enjoy namin ang pagbabakasyon namin sa Green Nature. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Mga kamarino, the long wait is over. Maglalayag na ang ating fan ng Marino Caravan. Siguradong marami kayong matututunan mula sa aming mga free seminars about personality development, health and wellness, marketing and networking, microfinancing, and more. At marami pa kaming sorpresang in store for you, kaya kita-kits mga kamarino! Nako, Admiral, ang titibay talaga ng ating mga Coast Guards, no? Siyempre naman, hinubog ang kanilang katapangan sa pamamagitan ng matitinding pagsasanay. I'm sure proud na proud po ang ating mga kamarino sa kanilang napanood ngayon. Kaya magkita-kita tayo muli next week, ha? Para sa isang umba-atikabong episode. Bago po magtapos, I'd like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica and syempre ang Marie France. So for now, Anchors away!
This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.